Sa 300 na kongresista, nag-iisa lamang doon ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ipinatawag at pinahirapan. Ang inyong Duterte Youth Party List lamang po ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, sa dami ng mga senador at kongresista na natulungan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon, karamihan ay nagbalimbingan na. Pero bakit ang inyong Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan at hindi bumabalimbing? Dahil alam namin, ang sambayan ng Pilipino, ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi babalimbing kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po dito sa amin sa Calamba City. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista, ang party list na bumoto para ma-retain ang SMNI channel ng aming kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy. At kahit nagbalimbingan na lahat ng kongresista sa bansa, sa 300 na kongresista, nag-iisa lamang doon ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ipinatawag at pinahirapan. Ang inyong Duterte Youth Party List lamang po ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, sa dami ng mga senador at kongresista na natulungan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon, karamihan ay nagbalimbingan na. Pero bakit ang inyong Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan at hindi bumabalimbing? Dahil alam namin, ang sambayan ng Pilipino, ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi babalimbing kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Masabi ko sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI channel, sila lamang ang tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos nung kampanya nung 2021-2022, kaisa-isang channel. Pero anong ginawa ng administrasyon? Ipinapatanggal ang SMNI channel at ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa natin? Masabi ko sa inyo, tayo ay tumulong rin sa pagboto kay Bongbong Marcos dahil nangako na gagawing 20 pesos ang bigas at babaguhin ang ating bansa. Pero ang nangyari, lahat ng nakaltas na bayad ninyo sa GSIS at SSS, inilipat ang mga pondo. Lahat ang ikinaltas sa inyo para sa inyong health insurance sa PhilHealth, inilipat ang pondo. Yung mga naipon na ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ibinenta sa pambansang market ng bentahan ng ginto. At mas dumami ang mga kriminal at durugista ngayon sa ating bansa. Kaya masabi ko sa inyo, tayo ay nabudol ng Administrasyong Marcos. Pero ang pinakamalaking pambubudol dyan na hindi natin mapapatawad ay nung in-impeach ng 240 na kongresista na walang utang na loob, si Vice President Sara Duterte. Kaya ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, tandaan ninyo ang pagmumukha ng 240 na kongresista na iyan na walang utang na loob kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Dahil kung wala silang utang na loob sa mga pinuno ng bansa na tumulong sa kanila, mas lalong wala silang utang na loob sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong 2025 ay simula ng paghihigante ng sambayan na Pilipino sa pambubutol na ginawa sa atin. Ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, huwag nyo iboto yung 240 na kinatawan na yan mula dito sa Calamba, sa probinsya ng Laguna at sa buong bansa. Tandaan ninyo ang pagmumukha ng mga kongresistang yan. Katulad ng ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato, ang tarpaulin ng kongresista nila dahil bumoto, i-impeach si Sara Duterte. Tayo, mga Duterte supporter, lampas 32 million tayo, ikakampanya natin
mawala ang boto natin dyan sa 240 na yan at matalo sila at maipanalo natin ang mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte dito at ang mga senador ng Pangulong Duterte. Masabi ko sa inyo, bakit ang Duterte Youth Party List ngayon ay isa sa pinakanangunguna sa bansa? Ang Duterte Youth Party List, walang TV ads, walang radio ads, walang billboard. At kung hindi nyo pa alam, ang Duterte Youth Party List ay tinanggalan ng pondo ngayong taon na ito ng Administrasyong Marcos. Pero tayo ang nangungunang party list ngayon sa bansa dahil yan ang patotoo na ang sambayan ng Pilipino ay puro Duterte supporter. Kaya sa tulong ninyo, sa tulong ng mga kasamahan natin at kababayan natin, ipapanalo natin ang ating mga kasamahang party list, ang ating mga kasamahang senador, para maibalik natin sa Malacanang sa 2028 si Sara Duterte. Muli po, mula po sa akin, Bukal Yusek Ronald Cardema ng Calamba, Laguna, at kay Congresswoman Cardema na tumatakbong konsehala ng Calamba City, at sa inyong Duterte Youth Party List. Kami po ay patuloy na naninindigan, kami po ay patuloy na lumalaban, at kami po ay patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino sa ating munisipyo, sa ating kapitolyo, sa ating kongreso, at sa ating buong gobyerno. Muli po, maraming salamat po. Kahilingan ko lang, lalo na sa mga hindi taga KOJC dito, magsaliksik ho tayo. Huwag ho tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger na nasa Malacanang. Bakit bayaran? Sinasahuran ng gobyerno eh. At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo na maganda na ang peace and safety ng ating bayan ngayon? Kung makikita nyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, wag nating pahintulutan na mapuno ng team bangag ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yun kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na nandito. Walang iba o, siyempre, ang ating kaibigan na si Congressman Greco Bellica. Yan po ang nagpatanggal ng pork barrel. Yes! Na ngayon ay binalik. Ayan po si Congressman Bellica. At siyempre, ang matikas, ito, hangang-hanga ako dito sa mag-partner na ito. Si Congressman Cardema at yung kanyang asawa, yan. Magandang araw. Di ba, bilib na bilib tayo dito di ba? Sila lang yung pumalag kay Romualdez, sa mga bataang aso ni Romualdez. Kaya, saludo kami ma'am sa inyo, sir. Duterte Youth pala. Duterte Youth, BG, Party List, at siyempre, si ma'am, ABP. Ayan po, ma'am, hello po. So, ayun lamang po, maraming salamat. Ako po si Banat Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Lagi tandaan nyo, dalawang bagay. Dalawang letra. PP. Hindi po bastos yan, PP. Puso. Dan tayo mananalo. Puso, talaga natin sa ating mga kapitbahay, kaibigan. Puso. Ibigay natin, ipakilala natin ng PDP. Pangalawa, panalangin. Okay? So, let's always pray for our country. Maraming salamat po.